Sa digmaan ng Russia at Ukraine, nagdeklara ng pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Hayagang sinabi ni Pangulong Donald Trump na personal siyang lumapit kay Vladimir Putin para hilingin na itigil ang pambobomba sa Kyiv at ibang lungsod sa Ukraine. Eksaktong isang linggo dahil sa matinding lamig. At si Vladimir Putin, ayon sa Pangulo ng Amerika, ay pumayag na gawin ito. Personal kong hiniling kay Pangulong Putin na huwag magpaputok sa Kyiv at sa iba't ibang bayan sa loob ng isang linggo at pumayag siya na gawin iyon. At kailangan kong sabihin, napakabuti noon. Maraming nagsabi na huwag sayangin ang uling dahil hindi mo makukuha yon, pero ginawa nila at masaya kami. Matagal nang may chismis na pinag-uusapan ng mga delegasyon sa Abu Dhabi ang pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Ngayong umaga, sinabi ng Russian war correspondents na ipinagkanulo ni Putin ang lahat at pumayag na huwag atakihin ang enerhiya ng Ukraine. Tumanggi magkomento si tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na nalaman lang nila ang tigil putukan mula sa pahayag ni Donald Trump at wala silang natanggap na signal mula sa Russian Federation. Kaya hindi pa rin sila sigurado kung natupad na ang tigil putukan. Kasabay nito, sinimulan muli ng mga Ruso ang pag-impluwensya kina Donald at Melania Trump. Ikinuwento ng unang ginang ng Amerika na nangako raw sa kanya ng personal si Vladimir Putin na palalayain ng bukal sa loob ang ilan sa mga batang Ukrainian na dinakip at dinala sa Russia. Gaya ng inaasahan, agad nagmanipula ang mga Ruso pagkatapos nito. Tinanggihan ni Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, ang mga kasunduan ng Estados Unidos at mga kaalyado ukol sa seguridad ng Ukraine na aniyay layong panatiliin ang Rusopobikong rehimen at gawing banta ang Ukraine sa Russian Federation. Nagawa na ang mga negosasyon, pero pag-usapan natin kung ano ang totoo at ano ang manipulasyon. Ako si Alexi Pechi, sabay nating tatalakayin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang mabilis naming natatanggap. Inihayag ni Donald Trump na personal siyang lumapit kay Vladimir Putin para hilinging itigil ang pambobomba sa Kyiv at iba pang lungsod sa Ukraine. Eksaktong isang linggo dahil sa matinding lamig at ayon kay Donald Trump, pumayag si Vladimir Putin na ulitin ito. CP mula sa Pangulo ng Amerika. Personal kong hiniling kay Putin na huwag barilin ang Kyiv at iba't ibang mga lungsod sa loob ng isang linggo. Pumayag siya, pero totoo naman. Hindi sinabi ni Donald Trump kung kailan magsisimula ang tigil putukan. Sinabi ni Donald Trump na napakabait ng hakbang ni Putin at binanggit na tumawag siya sa Moscow kahit pinayuhan siyang huwag gawin ito ng kanyang mga malalapit na tao na nagdududa kung tama bang makipag-ugnayan sa diktador ng Russia. Ako mismo ang nakiusap kay Pangulong Putin na huwag bombahin ang Kyiv at ibang lungsod sa loob ng isang linggo at pumayag siya. Kailangan kong sabihin na napakabait noon. Maraming nagsabi na huwag umasa pero ginawa niya pa rin at masaya kami dahil doon. Pagkatapos, sinabi ng Financial Times journalist na si Christopher Miller na ayon sa mga opisyal, nalaman ng Ukraine ang tungkol sa tigil putukan. Sa pahayag ni Donald Trump na narinig ninyo, may natanggap ba kayong senyales mula sa Russian Federation? Sabi niya, hindi pa sila tiyak kung naganap na ang tigil putukan. Simula pa kaninang umaga ng Enero, 29 nag-ulat na ang mga Russian at Ukrainian military correspondent tungkol sa natanggap nilang impormasyon. Inutusan ang sandatahang lakas ng Ukraine at Russian Federation na itigil ang pag-atake sa enerhiyang infrastruktura. Sinabi ng mga Russian Z-blogger na mula alas 7 ng umaga ng Enero, 29 ipinagbawal ng sandatahang lakas ng Russian Federation ang pag-atake sa lahat ng infrastruktura sa Ukraine, kabilang ang Kyiv at rehiyon nito, hanggang Pebrero 3. Ayon sa mga Ukrainian war correspondents, inutusan din ang militar ng Ukraine
na huwag atakihin ang enerhiyang infrastruktura ng Russian Federation. Parehong panig ay nagsabing nagkasundo sila sa pansamantalang moratorium sa negosasyon sa Abu Dhabi. Ngunit si Donald Trump lang ang opisyal na nagbanggit nito. Dahil dito, wala pang inilalabas na final na kasunduan at maaaring magpatuloy ang pambobomba. Walang opisyal na kumpirmasyon mula Kyiv at Moscow sa susunod na pangyayari. Tumanggi lang magkomento si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng presidente ng Russia, tungkol sa balitang energy ceasefire at sinabi, huwag magkomento sa lahat. Ayon sa Financial Times, napag-usapan ang posibilidad ng tigil putukan sa tatlong panig na negosasyon kasama ang Estados Unidos sa Abu Dhabi noong ika-23 hanggang ika-24 ng Enero. Ang pinag-uusapan ay ang pagtigil ng mga pag-atake sa enerhiya ng Ukraine kapalit ng pagtigil ng Kyiv sa pag-atake sa mga oil facility at tanker ng Russia. Paalala, noong Disyembre 2025, nag-alok na si Vladimir Zelensky ng katulad na kasunduan, ngunit tumanggi ang Kremlin at iginiit na ang layunin nila ay pangmatagalang kapayapaan, hindi pansamantalang hakbang. Kung mapapatunayan ngayon na talagang may ganitong tigil putukan na napagkasunduan, aba, dapat pag-isipan ng mga Ruso, bagamat ano ba ang sinasabi ko, gusto ko lang sabihin sa mga Ruso. Dapat nilang pag-isipan na palaging niloloko sila ng kanilang mga namumuno. Dahil sinabi naman nila sa inyo na kailanman ay hindi dapat magkaroon ng ganitong tigil putukan dahil ang hinihingi nila ay pangmatagalang kapayapaan. Pero ngayon, bigla na lang silang pumayag dito, ayan. Paalala rin na noong tagsibol 2025 matapos ang negosasyon nina Trump at Putin, nagkaroon ng 30 araw na moratoryo sa pag-atake sa enerhiya, ngunit nilabag ito ng Russia. Tandaan na sinisira ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga oil refinery, lugar ng pagkuha ng langis, at mga oil tanker ni Vladimir Putin. Kaya kailangan din ng mga Ruso ng pahinga. Sa kasamaang palad, ang tigil putukan na ito ay maaaring bitag dahil sinusubukan na naman akitin ni Putin si Donald Trump at asawa niyang si Melania. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng una na impluwensyahan na si Donald Trump. Diretsahang sinabi ni Trump na binalaan siya ng mga tagapayo na huwag tawagan si Putin, pero mas pinaniwalaan niya ito at tinawagan pa rin. Nakita ninyo, nagkasundo sila sa pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Sa kasamaang palad, naranasan na natin ito noong mas pinaniwalaan ni Trump si Putin. Napakadelikadong president ito para sa Amerikanong intelihensya, pero hindi pa doon nagtatapos. Sinusubukan ding paamuin ni Putin si Trump sa pamamagitan ng iba pang paraan. Ikinuwento ngayon ni unang ginang ng Estados Unidos, Melania Trump, na tumugon si Diktador Putin sa kanyang liham na nagsasaad tungkol sa muling pagsasama ng mga batang Ukrainian na dinukot ng mga Ruso sa kanilang mga magulang. Dagdag pa, sinabi niyang may patuloy na komunikasyon ang kanyang kinatawan sa Russia tungkol sa isyung ito. Sa huli, pumayag daw si Putin na palayain ang ilang batang Ukrainian na siya rin ang nagpakuha. Pinaaalalahanan ko, ang pagdadala ng mga bata mula Ukraine matapos magsimula ang digmaan ng Russia laban sa ating bansa ay isa sa mga dahilan ng warrant of arrest ng International Criminal Court sa Hague laban kay Diktador Vladimir Putin. Opisyal, mula nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine, sa pilitang dinala ng mga mananakop mula Ukraine ang halos 20,000 bata. Habang sina Donald at Melania Trump ay tinatanong kung gaano kabait si Vladimir Putin. Tinanggihan ni Sergei Lavrentiev, pinununo ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation, ang kasunduan ng Estados Unidos at mga kaalyado ukol sa seguridad ng Ukraine na aniya ay nakatuon sa CP. Pagpapanatili ng Rusopobikong rehimen sa Kyiv at paggawa sa Ukraine bilang base ng banta sa Russian Federation. Babanggitin ko ang eksaktong sinabi ni Lavrov. Hindi namin alam ang mga napagkasunduang garantiya, pero lumalabas na ito'y para sa rehimeng Ukrainian na nagpapatupad ng Rusopobiko at neo-nazistang pulisya. Kung ang layunin ay panatilihin ang rehimeng ito sa bahagi ng Ukraine at gawing plataporma laban sa Russia, hindi nito matitiyak ang matibay na kapayapaan. Oo, tinatanggihan ng Russia ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine
mula sa Estados Unidos at mga kaalyado at gusto nilang mapatalsik ang pamahalaan sa Kyiv. Sinasabi nila na ang rehimeng ito ay hindi dapat manatili sa alinmang bahagi ng Ukraine. Sinabi rin ni Lavrov na Abril 2022 pa lang sa Istanbul ay napagkasunduan na ang draft ng mga garantiya na dapat maging batayan. Ngayon, ito ang mga garantiya kung saan ang Rusya rin ay tagapag-arantiya ng seguridad ng Ukraine at maaari pang harangin ang desisyon ng kanlurang koalisyon. Sinabi rin ng tagapayo ng presidente ng Rusya na si Yuri Ushakov na walang nakipagkasundo sa Rusya hinggil sa seguridad, kaya hindi sila pumapayag. At dito, nais kong banggitin na kahapon lamang, hayagang sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na ang Estados Unidos ng Amerika at ang kanilang mga kaalyadong Europeo ay nakarating na sa isang pangkalahatang kasunduan tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Ayon sa kanya, kabilang sa mga garantiya ang limitadong tropang Europeo sa Ukraine, karamihan Pranses at Briton, at suporta mula sa Amerika. Bukod pa rito, iniulat din dati ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang dokumento tungkol sa mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos ng Amerika ay 100% ng handa. At ngayon, lumalabas ang mga Ruso at sinasabi nila na hindi namin tinatanggap ang ganyan. Sa totoo, nilalaro na naman ng Kremlin ang tusong laro nila at pinapatulan ito ni Donald Trump. Gumagawa sila ng mga hakbang habang tinatawag ni Donald Trump si Putin na mabait. Pero binabaliwala naman ang proseso ng negosasyon. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo at paalam sa lahat.